ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Isang ina mula sa Ormoc, Leyte, mag-iisang buwan ang nangungulila sa kanyang unika iha. Bakit hindi nyo talaga yung bata kung kanino nyo gusto pumunta? Bakit naman po ganito yung ginawa? Namiss ko po yung bata. Sa kabila ng isang kasunduan, hindi na raw ibinalik sa kanya ng dati niyang kinakasama ang kanilang anak mula ng magbakasyon nito sa Maynila noong Pasko. Gusto ko po sana, na kahit papaling anak ko, gusto ko po sana meron siyang father na nakikita. Like, meron po siyang ama na parang buo po yung family ko. Sa kanyang pagpupursiging mabawi ang kanyang anak at mayawi ng Leyte, ang dalagita, tila lumayo na ang loob sa sariling ina. Wait lang po! Wait lang! Nag-explain pa po ako eh. Sigaw ni Jocelyn, "Anak! Bakit ka nagkaganyan?" Isang binatang may-ari ng computer shop sa Taytay, Rizal, may palibreng wifi para daw makapag-online class sa mga parokyano niyang kabataan. Pero pagsapit ng gabi, kasabay ng pagsasara ng computer shop, nagsisimula na raw ang bangungot ng 13 taong gulang na dalagitang si Marie. Hindi niya tunay na pangalan. Bukod sa pagtulong sa online classes ng dalagita, binibigyan din ng binata ng damit, pagkain at maging cellphone si Marie. How generous! Pero may catch pala ang kabaitan na ito. Dahil ang binata may masama palang balak. Ano nga ba ang kalbaryong dinanas ni Marie sa mga kamay ng lalaking minsan kinuha ang kanyang loob at tiwala? Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ng mga tiwali at maling gawin. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hakanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Isang ina mula sa Ormoc, Leyte, nangungulila sa kanyang only child. Mula kasi nang hiramin ng kanyang ex-partner ang kanilang anak, abay, mukhang wala na raw itong balak na ibalik sa kanya ang bata. Ang dapat sana'y bakasyon lang ng mag-ama. Mauwi na ba sa agawan ng kustodiya? Mula sa Ormoc, Leyte, lumipad pa Maynila si Jocelyn Dovis para sa isang mahalagang misyon. Bitbit ang isang kasunduan sa pagitan niya at ng ama ng kanyang anak. Desidido si Jocelyn na mahanap at makausap ang mag-ama. Sobrang hirap po ng naramdaman ko po na gustong-gusto ko pong puntahan agad yung bata or hanapin. Tinatanong ko po yung address kung nasaan po. Ayaw niya pong ibigay. Kwento ni Jocelyn, December 19, 2023. Dumalaw sa Ormoc City ang dati niyang karelasyon at ama ni Patricia na si Elvin Ordin para hiramin ang kanilang anak. So, hiniram niya po ito for Christmas and New Year. Yun po yung pangako niya sa akin. Ibabalik niya po after ng New Year yung bata. Sa akin po, para lang po magkaroon ng bonding sila ng bata, inalaw ko po yun. Sa kasunduan nila Jocelyn at Elvin na pareho nilang nilagdaan sa kanilang barangay hall sa Ormoc, nakasaad na ibabalik ni Elvin si Patricia ng January 3, 2024. Pero anong petsa na? Hindi pa rin isinosoli ni Elvin si Patricia. Binigyan ko pa po siya ng 2 days allowance. Sabi ko, sige, pwede ka pang magstay until 5 kung meron pong problema or ano, pwede pa until January 5. Kaya inantay ko pa rin po siya hanggang January 5. Tinext ko, sabi ko, ibalik mo yan. May school yan. Papasok na yan sa school. Huwag mo nang tagalan. Ayon sa Family Code of the Philippines, kapag hindi kasal ang mga magulang tulad ni Jocelyn at Elvin, dapat nasa kustodiya ng biological mother ng kanilang anak. Kaya naman si Jocelyn, desididong ipaglaban ang kanyang karapatan. May possibility po na Yan po yung nandiyan po sa loob. Susunod, makita at mabawi na kaya ni Jocelyn ang kanyang anak. Kinakatakot ko yung kung paano mo ko tawagin. Nandiyan ba yung nanay mong baliw? Ganito mo ako itok sa anak ko? Tama ba yun, Bob? Ano ba yung child abuse dito? Mali ang ginagawa nito. Nag-iinit dito ng kwento. May aksyon, ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Kasama ang resibo, nagtungo si Jocelyn sa isang talyer sa Bacoor, Cavite kung saan nagtatrabaho si Elvin. Possible po na makita dito si Bob, yung ex-partner ko po before. Kasi dito po siya nagtatrabaho.
Wala, hindi po siya nandito ngayon. Sumunod na pinuntahan ni Jocelyn ang isa pang talyera sa Las Piñas City. Yun po yung pangalawang shop. Doon din po siya nagpa-part-time magtrabaho po. Sa telepono na lang ako nag-uusap. Elvin and Patricia, where na you? Ang last stop ni Jocelyn, ang bahay ng nanay ni Elvin. Sobrang kabang-kaba po ako na gustong-gusto ko na pong pasukin. Kaso yun nga po, meron po tayong process na kailangan sundin. Sure po ako, malakas po yung kutob ko na nasa loob po yung anak ko. Kaya naman si Jocelyn, nagpa siya ng dumulog sa barangay kasama ang resibo. Bit-bit ang mga resibo tulad ng birth certificate at pinirmahang kasunduan. Ipinaliwanag ni Jocelyn sa kawani ng barangay ang kanyang pakay. Hindi lang po ito yung ginawa niya po pangatlo na po ito. So, kung third times na? Yes po. Yung baby pa po, nabawi ko po yun. Kasi syempre siguro takot po siya kasi below 7 years old, nabawi ko po. Yung 2021, yun po yung pinaka-worst na hirap po akong bawiin talaga kasi halos iban niya po ako sa Rio, hindi pa ako makapasok noon. Ito po yung pangatlo na hindi ko na po makontak yung anak ko, na umiiyak po ako ng Christmas at New Year. Dahil hindi ko po makontak December 25, kahit magpadala lang po ako ng gift, hindi na po makontak yung bata. Agad namang umaksyon ang barangay Talon 1 kasama ang resibo. Sinamahan ng mga opisyal ng barangay si Jocelyn sa bahay ni na Elvin. Humarap ang ama ni Elvin pero si Lolo mukhang ayaw pang sabihin kung nasaan ang kanyang anak at apo. Wala sila dyan, oh. Di balik na lang kayo bukas. Walang tao dyan. Tawagan na lang, may number po ako ni... Yes po. Bausi po ito sa Bausi. Nandyan po ba si Sir Elvin? Nakakawin na po kami. Nakakawin po na lang, nakahintay na lang po. Mag-aantay na lang po kami dito ngayon. Ilang saglit pa, dumating na ang mag-ama. Agad silang pinagharap sa barangay ng Violence Against Women and Their Children o VAUSI officer. Ang paliwanag ni Elvin, hindi naman daw niya pinipigilan ang anak na umuwi sa Ormoc. Ano po yung gawin ko? Hilahin ko to para ibalik doon na ayaw niya umuwi. Pakisagot ko. Hilahin ko to? Pwede po. Talian ko to para umuwi lang doon? Hiram niya po na maayos yung bata. Dahil, kahit po sa kabila ng mga nakaraan namin, gusto ko pong makompleto yung anak ko na makilala po ng ama, makilala po na parang buo kahit hindi po kami nagkaroon ng magandang pagsasama. Kaso po, hindi na po ito yung isang beses na ginawa niya. Yung last 2021, pinahirapan mo rin ako ba na makuha yan. Sa tingin Ito mo, yung usapan sa tingin mo, Ito, ako rin may wait, ginagawa wait no? lang po, pinagsalita kita kanina. Kinakatakot ko yung kung paano mo ko tawagin. Nandiyan ba yung nanay mong baliw? Ganito mo ako itok sa anak ko? Tama ba yun ba? Ano mga kayo sa ano? Child abuse ang inaano nito? Mali ang inaano nito? Nag-iimbento ng kwento? Separate na magtanong po siya. Mag-ibang sa Ano yun ba yung child abuse dito? Mali ang ginagawa nito? Nag-iimbento ng kwento? Atras ka ng digital pagdilihan. Susunod, mabawi na kaya ni Jocelyn ang kanyang anak. Wait lang po, wait lang. Nag-explain pa po ako eh. Dapat po kasi pag nagdidisiplina, hindi po ganun. Ano nga ba ang kalbaryong dinanas ni Marie sa mga kamay ng lalaking minsang kinuha ang kanyang loob at tiwala? May aksyon, ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ilang saglit pa, dumating na ang mag-ama. Agad silang pinagharap sa barangay ng Violence Against Women and Their Children o VAUSI officer. Ang paliwanag ni Elvin, hindi naman daw niya pinipigilan ang anak na umuwi sa Ormoc. Ang say naman ng kanilang anak na si Patricia. Mas nafe-feel ko po na kahit malayo po yung papa ko po, mas nafe-feel ko po na mahal po ako ng papa ko po. So, ayaw mo nang sumama. Ayoko na po. Pero kasi ang nagsusupport yata. Sino ba nagsusupport? Nagsusupport po sa akin po. Nagsusupport. Sa ngayon po, nagbibigay naman po si Papa. Nagpapadala po. Papadala naman po. Nung bata pa po ako, si papa ko po Hindi. talaga po nagsusupport po. Hindi. Simula nung pinanganak ka, wala si Bob, kahit lang din. Kahit ano. Ayan, opo. Kailangan ko magtrabaho para may panggatas ka. Paano yung panggatas mo, paano yung diaper mo, walang suporta pa noon. Kailan lang ba siya nagparamdam? Kaya kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko magtrabaho, paano mabubuhay ka? Wala siya eh, nagtago siya eh. Kailan lang siya nagpakita? Kaya kailangan ko mawala, magtrabaho. Yun ang single mother eh. Pero hindi ko winawala yung effort niya na gusto niya maging part, kaya nga pinapahiram kita eh. Kaya inaalaw kita. Pero sinabi ko sa'yo, di ba, huwag mo akong i-stress. Dahil alam mo nagtatrabaho ako para masuportahan yung mga pangangailangan.
Natural, disiplina kita. Wait lang po, wait lang. Nag-explain pa po ako eh. Dapat po kasi pag nagdidisiplina, hindi po ganun po. Dapat pinapakinggan mo muna side namin. Dapat hindi ka na lang po yung gusto mo na lang. Dapat sundin namin. Kasi ang hirap po pag ganun. Nabubugbog ka ba? Napapalo ka ba? Nasasakmay? Verbally po, emotionally po. Mura ka? Ano ang salitang sinasabi sa'yo para ikasama talaga ng kalooban mo? Yung the way niya po kasi pag hindi po nasusunod po yung gusto niya po. Parent po kami, hindi po. Parent, you have to obey your parent. You have to respect your Ano ba? parent. Walang parent na perfect. Para matapos na ang pagtatalo, tinawagan na ng VAUSI officer ng barangay ang Women's Desk ng PNP Las Piñas City para humingi ng rekomendasyon. Kalaunan, nagkasundo na rin ang dalawang panig na ibalik si Patricia sa kanyang ina. Sumama ka na kay mami. Nitong Huwebes, ipinatawag ng DSWD Las Piñas City sina Jocelyn at Elvin. Dito, napagdesisyonan na dapat manatili kay Jocelyn si Patricia dahil may sapat na kakayahan naman daw ang ina na buhayin ng bata. Salamat po sa tulong po ninyo, sa resibo po at saka sa inyo, Sir Emil, na natulungan niyo po akong safely po na nabawi po yung bata. Titignan pa raw ng DSWD or MOC sa Leyte ang sitwasyon ni na Jocelyn, Elvin at Patricia para magkaroon ng huling desisyon kung kanino talaga dapat mapunta si Patricia. Pero sa ngayon, bukod sa karapatan, kinikilala ng mga social worker ang kakayahan ni Jocelyn na buhayin at palakihin ang kanyang anak ng maayos. Sa kabila ng lahat, tanging ang kapakanan at best interest of the child ang kailangang isaalang-alang. 26 anyos na binata mula sa Taytay Rizal tinutugis ng mga otoridad dahil sa panggagahasa umano sa isang menor, pero lumalabas na hindi lang isa ang kanyang biktima kundi may 3 pa. Mahuli na kaya ang tinaguriang serial rapist na binata? Bilang na mga oras mo, kuya! Ang 13 taong gulang na dalagitang itatago namin sa pangalang Marie, kinaibigan, tinulungan, pero kalaunay pinagsamantalahan daw ng may-ari ng isang computer shop na kanyang tinatambayan. Kasama po si Binibining Joy Siksik, ang VAUSI officer ng Barangay San Juan dito po sa Taytay Rizal. Pupuntahan po natin yung lugar ng pinangyarihan ng krimen kung saan po nag-ugat ang reklamo at ang kaso. Mula po doon sa main road, medyo malayo ang lakarin. Yung looban ho'y medyo makitid. Narito ho banda sa area na ito. Halika ma'am. Papasok po tayo dito. Papasok pa tayo. Sikip po pala rito. Ano? Ito lang po talaga. Makitid. Nasaan ho yun? Dito lang po. Yan, pagpasok mo. Ito ho. So, wala nang bahay. Ayon sa tumayong testigo sa kaso, ang computer shop na dating nakatayo rito, ang tanging saksi sa mga ginawang pang-abuso kay Marie. Sa mga sandaling ito, wala na hong istrukturang nakatirik pa. Isang bakanting lote na lamang ito ngayon. Ayon sa kanyang inang sinanay Aida, April 2020 raw nang magsimulang maging matulungin sa kanyang anak ang binatang si Jello o mas kilala bilang Angela Bautista, 26 years old. Kasi po nagmo-module siya sa bahay, inoperan siya na tutulungan daw siya mag-module kasi marami naman daw sila. Ang binata, lagi rin daw may binibigay na bagong damit at cellphone sa dalagita. Ano bang ginagawa niya para ito mahikayat niya doon sa kanyang kamunduhan? Sa mga bigay-bigay siguro, inututulong ko siguro. Ano po yung mga binibigay niya? Ano daw po pera? Pera, Sunod, pagkain. pagkain, Mga damit po. yan, yung cellphone. Ay, yung cellphone po, binigyan siya yun ng ano. Pero wala din po yung cellphone, bininta ng kapatid niya. Pero, ang magaan na loob ng pamilya ni Nanay Aida sa binata, unti-unting napalitan ng pagdududa nang mapansing nag-iiba na ang kilos ni Marie. Hindi na po siya lumalabas ng bahay. Kung lagi daw po tulala, sabi ng pinsan po niya. Tapos hindi po daw naliligo ilang araw. Dito na raw gumana ang mother's instinct ni Aida. Nakumpirma niya ang kanyang mga hinala nang maiwan ni Marie ang kanyang cellphone. Ayun nga po, nabasa namin sa chat. Sabi niya, pangako hindi kita bubuntis. Yung nabasa po namin sa ulit-ulit na ano po, tuwing Sabado po. Dahil maganda raw ang pakikitungo ni Jello sa kanilang pamilya, hindi raw matanggap ni Aida ang kanyang natuklasan. Mahirap. Hindi po makapaniwala na nagagawin niya yun. Nang tanungin ni Nanay Aida ang anak tungkol sa messages na nabasa,
Dito na raw nagsumbong si Marie tungkol sa kanyang masaklap na karanasan. Hindi lang daw siya isang beses pinagsamantalahan ni Jello sa pahintulot ng Violence Against Women and Their Children's Committee ng barangay. Isiniwalat ni Marie sa resibo ang naging karanasan niya sa kamay ni Jello. Pinabayaran niya po ako. Nalulungkot po tsaka natutulala. Natatakot po ako magsumbong. Wala nang inaksayang panahon si Nanay Aida at kagad na siyang lumapit sa kanilang barangay. Dito na nila napag-alaman na hindi lang daw si Marie ang nabiktima ng binata. Nakapanayam ng resibo ang dalawang social workers ng Violence Against Women and Their Children of VAUSI Committee ng barangay, nina Aida at Marie. Kagad daw silang umaksyon na magsampa ng reklamo sina Aida sa VAUSI desk noong April 2022. Ano po ang ginawang aksyon, kagyat ng inyong tanggapan nung matanggap po itong reklamo na ito, ma'am? Ikinento niya po na nagkaroon din po sila ng pag-uusap. Nung una ay pinilit po siya. Kalaunan po ay may mga ibinibigay na po sa kanya. Nang lumabas ang medico-legal ni Marie, positibong hinalay ang biktima. Ang binata naman sinubukan pa raw makiusap sa pamilya ni Nanay Aida. Nung kinumpronta nyo, nag-usap kayo kagad, hindi? Itong suspect? Ako nang nasabi ko bakit ganun na. Ano po sagot niya? Nangingi po kasi ng tawad. Pero giit ni Nanay Aida, a big no! Kung sakali humingi ng tawad, tutuloy nyo pa rin o i-atras nyo na? Ano lang po, tuloy na. Ang iba namang mga biktima ni Jello, na-rescue na raw at kasalukuyang inaalagaan sa shelter. May isa pong nagsabi rin po sa amin na siya ay hinalay din po ng suspect. Pero sa ngayon po ay nasa pangangalaga na po ng MSWD. Sa VAUSI desk ko ba, ito ba ang unang beses na mareklamo yung suspect na yan? Yung inireklamo po na yan? Bali, 2 beses na po. July ng nakaraang taon, ibinaba na ang warrant of arrest laban kay Jello. Kumilos agad ang CIDG DSOU para maaresto ang suspect. Pero hindi naging madali ang paghahanap nila kay Jello. Meron naman tayong nakuha ng informasyon na siya ay nandun sa Pampanga. Bumuo tayo agad ng tracker team nung nakuha natin yung information na yun at bumiyahe ulit. October 16, 2023, kasama ang resibo, nagtungo ang CIDG DSOU sa Pampanga. Nang makakuha sila ng informasyon tungkol sa kinaroroonan ng suspect, nang makarating sila sa umano'y pinagtataguan ni Jello. Tawag ako ng barangay, gusto mo? Labas ka kaya? Tawag ako ng barangay pag hindi ka lumabas. Ilang saglit pa, humarap na ang tinaguriang serial rapist di umano ng Taytay. Jello, hindi ka naka-open time ha? Your time is up and it's time to go to jail. Pulis kami. Matindi at pagkatago. Nang aaresto ka na, aba, si Jello, may special request pa. Ha? Hindi po. Nire-require po yan. Nire-require yan dito sa Nire-require yan sa korte. Nandito kami upang arestuhin ka sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba sa'yo ng Family Court Branch 18 ng Cainta Rizal sa kasong statutory rape. Giit ni Jello, simpleng crush lang daw ang pagtingin niya sa dalagita. Magkaroon lang po kumbaga sa crush lang po pero wala pong ibig sabihin. Nakaharap siya ngayon sa kasong statutory rape at paglabag sa RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination. Hindi po ako ganun tao, ma'am, kaya masakit para sa akin. Dito sa statutory rape niya na kaso, no bail yun. So hindi siya pwedeng magpiyansa. Doon naman sa 7610, meron siyang piyansang 180,000. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-alalay ng VAUSI sa mga biktima, kabilang na si Marie. Ngayong nakakulong na ang binata, ang tanging hiling ni Aida. Huwag na po sana siya makalabas kasi baka maulit pa po sa iba yun. Walang lusot ang may atraso. Ipagtanggol ang api, iwaksi ang tiwali. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangit. Reklamo!
May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.